Good news! Duterte tandem sa 2028 isinusulong ng taong bayan kumpirmado VP Sara FPRRD Duterte. Aba, ano ito? Ayan na ba? Aba, hindi dapat tawa yan. Yan ay palakpakan. Yan. Diba? Maganda yan. Para maganda ang laban. No? Siyempre, itong balitang ito ay nagbula kay Pinas Eksperto Politiko. Ayan, siyempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinas Eksperto Politiko para maging updated po kayo sa mga videos at balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Eksperto Politiko at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Usapan natin, no? Ayun, si Sir Badong Arateles. Ito po, sinusulong po ito ni Panelo. Ayun. Ito si pong Duterte, no? Actually, matagal na to, no? Yung Duterte. Narinig natin yan noong 2022, no? Yung gusto natin patakbuhin si Sara Duterte na presidente. At ako, personally, yung hinahabol ko kasi yung sayang no, yung mga regional votes, strategic, yung geopolitics, no, yung nako, alam na natin kung ano ang mangyayari kung sakaling magtandem ang mag-ama. Dito pa nga lang sa nababalitaan nila kay VP Sara na tatakbong pagka-presidente, 'di ba? Nababalitaan pa lang 'yon, kumbaga chismis lang. Tapos naglalabas na, sinasabayan pa ng paglalabas ng survey, nagiging number 1 siya. Dun pa nga lang, nai-stress na sila. Paano pa kaya kung mababalitaan na tatakbo tong mag-ama? Si VP Sara is president. Si Tatay Digong, vice president. Nako, baka mamaya sumakit yung ulo ng mga taong inis na inis sa kanila. Diba? Baka mamaya sobrang magpanik na ng sobra-sobra. At baka pagtegi sa mga bayani natin, ibintang na sa kanila para hindi na makatakbo yung mga yan. Nako, mag-ama, tatakbo, takot ako dyan. Diba? Kay BP Sara pa nga lang, hindi na sila mapakali. Tapos, sasabayan pa ng ganito. Nako. Ay, nako. Marunong ka rin ng pamumulitika gamit yung mga ano. Kasi BP Sara, malakas siya yes, sa Visayas at Mindanao. No? So, kung ayan, may nag-comment sa akin ng ganyan. Sabi, bakit malakas lang naman niya sa Visayas, Mindanao eh? Mario Joseph, alam nyo halimbawa, may kalaban si BP Sara. O sige, malakas sa Luzon. Aba, importante pa rin ang Visayas at Mindanao. Kahit sabihin mo marami kang botong makuha sa Luzon, pero bagsak ka naman sa Visayas, Mindanao, di wow na. Diba? Ganun yun. Nakulang sa Luzon, diba? Para makatiyak talaga. Ako, yun yung paniniwala ko. Pero tingin ko, ang dami pa ring mga taga-Luzon ang talagang sumusuporta sa kanila, sa mga Duterte. Marami pa ring nagtitiwala sa kanila. Pero hindi lang siguro sila masyadong umiimik. Diba? Kasi sinasabi nung iba, kukonti naman yung mga supporter ng Duterte, yung mga taga-ano niyan yung mga nag-aano sa kanila Hindi naman nila kailangan lumabas lahat Diba? Malayo pa eleksyon. Diba? Siyempre, ayaw nilang kumbaga, chill lang sila sa Gedli. Nagpa-popcorn lang sa mga nangyayari. Diba? O gaya nung, diba, may mga politiko na tumatakbo. Tapos, ang tataas nila, diba? Ang tataas. Sa survey. Hindi si BP Sara yun, Si BP Sara, kahit mataas sa survey, malamang ko, sa totoong eleksyon, mataas pa rin yan. Pero, diba, may mga nakikita tayo dati, ang taas sa survey, tapos, pagdating ng tunay na eleksyon, diba, lumalagapak. Diba?
Dahil yung supporter nung tao pa lang yun, napakarami, hindi lang lumalabas kasi maaga pa. Parang ganyan kay BP Sara, hindi pa lumalabas lahat ng supporter niyan. 'Di ba? Kumbaga nagsusuper saiyan pa kami, parang gano'n. Nag-iipon pa kami ng lakas, matagal pa naman ang 2028. Oh. Kaya alam nyo, masyadong nagpapanik yung mga kalaban nila ng mga Duterte. Masyado silang nagpapanik. Dahil nakikita nila ngayon na alam nila sa sarili nila na malakas ang mga Duterte. Aminado sila doon. Kasi hindi nila gagawin yan sa mga Duterte. Yung mga ginagawa nila ngayon sa Duterte na panggigipit o anuman. Kung hindi malakas yung mga yan. Kasi kung mahina yung mga yan, pababayaan lang nila yan. Hindi na para pansinin pa nila yan. Diba? Siyempre, malakas to eh. Malakas tong Duterte, malakas tong si Sara Duterte, si VP. Diba? Tapos dadagdagan mo pa ng Tatay Digong. Nakakataranta yun. Tapos pag nanalo, diba? Paano na tayo? Inis na. Siyempre, kung pwede pa si Tatay Digong, wala na. Kaya pag nanalo yan dalawang yan, halimbawa tumakbo na tuloy, nako, kawawa yung mga kalaban nila na nanggigipit sa kanila. Malamang ko, finish na. Kung problema ron dahil pambuong Pilipinas po yung kasikatan ni Tatay Digong. Sa mga nagsasabi po na pwede ba yan? Nagawa na po nila sa ano yan? Nagawa na po nila yan sa Davao, di ba? Sara Duterte Mayor, Tatay Digong yung vice at vice versa, no? Kung hindi ako nagkakamali. Ambot Boraot. Ang pangalan. Thank you very much, 279. Uy, sino yun? Bakit? Hindi, nakalive ako. Baka napindot ko lang. Sensya na. Meeting mo. Hindi, napindot ko lang, man. Nakalive ako eh. Hala? Sa likod lang ng kamay ko. Ikot mo. Eh, napindot. Gulat ko doon, Sir Badong. Nang hindi sinasadya. Okay, yan po mga pag-usapan natin. Unahin na natin tong Duterte. Ito po ay pinahayag nito ni Attorney Panelo na in-advise niya, no, Mr. President, ang advice ko sa iyo, tumakbo ka munang mayor, kailangan mo ang Davao, ipakita mo na you're leading that. And then sa 2028 tumakbo kang vice president ng anak mo. Pag Duterte tandem, lahat ng kaalyado mong bumaliktad, babalik sa iyo kasi sigurado kayong panalo. Iyan yung magandang payo, no. Ito, ako wala talagang tatalo. Kung tutusin, marami pa rin talagang gusto tumakbo si Tatay Digong. Kasi syempre, alam nyo taong bayan lang nagtutulak sa kanya. O ilabas na natin dito yung mga antay sa kanila, ha. 'Di ba? Hindi naman mawawala kasi yung mga antay eh. Kung may pro, may antay. 'Di ba? Pero marami pa rin ang talagang nagugustuhan na naging serbisyo ng FPRRD. 'Di ba? Kasi may mga tumakbong pangulo noon eh, 'di ba? May mga tumakbong pangulo. Pagkatapos ng termino nila, hindi na sila nire-request ng mga tao. Di ba totoo yun? Hindi na sila nire-request na, tumakbo ka uli. Di ba? Tapos pag tumakbo uli, sasabihin, kapal naman ang mukha nito. Hindi pa nasawa. Pero si Tatay Digong talaga, inire-request talaga. So, ibig sabihin, nagustuhan ng taong bayan kung ano yung ginawa niyang serbisyo. Yun yung maganda ron eh. Ang hindi lang naman may gusto sa serbisyo ni Tatay Digong is yung mga pusi. Yung mga nasagasaan niya, 'di ba? Oo, 'di ba? Yun yung mga nasagasaan niya, basta lahat na ng mga nasagasaan niya, yun na yun. Sila ang ayaw na bumalik si FPRRD sa politika. Pero kung tutuusin, yung taong bayan talaga ang nagre-request. Yun naman talaga ang importante, yung taong bayan eh. Kaya nga mayroong politics eh. Kaya nga mayroong presidente, vice mayor, ganyan-ganyan, bla bla bla. Siyempre, sino pa ba ang paglilingkuran nyo kundi ang taong bayan? Kung hindi nyo paglilingkuran yung taong bayan, anong ginagawa nyo dyan? Bakit meron pang mga ganyang presidente? Dapat wala na. Wala na mga vice president, presidente. Diba? Pero kaya nga kayo nandiyan. Ang trabaho nyo is paglingkuran ng bayan. Paglingkuran ng mga tao. Diba? Yun. Kaso ang problema pag mga nananalo na eh, no? Wala na eh. Taong bayan problema. Problemahin nila sarili nila. Problema ko.
Diba? Pero ang mga Duterte hindi natin nakita sa ganyan. Diba? Talagang nakikita natin sa kanila is yung trabaho. Nagtatrabaho sila eh. Yun yung importante doon. Pinapakita nila yung pagtatrabaho. Yung trabaho nila, nadadamay doon ng mga taong bayan. Yun ang maganda ron. Laging kasama ang taong bayan sa mga ginagawa nila. Kaya hindi sila nalilimutan ng tao at patuloy pa rin ang suporta na binibigay sa kanila. Wala talagang tatalo doon sa tandem na yun. No? Ako personally, sabi ko nga, geopolitics, gusto ko taga Luzon. No? Yung makatandem ni BP Sara. Pero kung available naman si Tatay Digong at gusto niya maging Vice President at pumayag naman si Inday Sara na maging Vice President niya si Tatay Digong, wala na maganda. Maganda tong ginagawa ni Panelo kasi nagbibigay po siya ng mga option para pag-isipan. ang battle kasi ngayon, no? Threat talaga si BP Sara eh, no? Lahat na nangyayari na yan sa Kongreso. Sa mga tayong mga Duterte supporters, alam po natin yung nangyari, no? Masaya tayo sa ginawa ni BP Sara. Hindi po nakakahiya yung ginawa ni BP Sara. In fact, tuwan-tuwa po ako kasi hindi siya nagpatrap, no? Alam niyo naman may script, meron po silang plano, sabi nga, nadudulas nga si Kimbo, stick to the plan, no? Mag-stick sila sa plano. Ang problema na unahan sila lahat ni BP Sara, no? Hindi nila po pwede na maganda yung sinasabi ni BP Sara, yung shiminit na pinalalaganap nila. Actually, ang ganda po nun, no? Yung shiminit na yun kasi ang ibig sabihin ni BP Sara, she may not like, di ba? Hindi lang tayo rito yung hindi lang uso sa atin yung discrimination, racial discrimination. Kasi pare-pareho lang tayong Pilipino, yun lang natin. Pero kung sa US po yan, grabe na po, no? Magsalita ka lang na salitang negro doon, yari ka na, no? Talagang yung racist. Dito kasi hindi matatawag na racist, pero yung superiority, no? Superiority ng Imperial Manila. Yan diyan nagmula yung shiminit na yan. 'Di ba? Yung kung ganoon ang dating, kasi ang kinakantsawan doon yung pagsasalita ni BP Sara ng Shimenat, 'di ba? Shimenat. Siguro Visayan anthem. Visayan anthem. Kasi kung gano'n minamaliit na yung pagsasalita ni VP Sara na gano'n yung Shimenat, nababanggit niya ng Shimenat, 'di ba? Parang gano'n. Is parang hindi lang si VP Sara yung inaano mo nun. 'Di ba? Syempre marami ding nakakapagsalita ng ganyan, 'di ba? Lalo na syempre sa mga Visaya. Minsan gano'n ang gano'n ang nagiging accent nila. Tama ba ako? Accent ba tawag doon? Basta yun na yung mga katunay. Sino yung mga nakakaintindi ng English dito? Hindi talaga. 'Di ba? Parang hindi lang si VP Sara yung binabastos nila doon sa ganung lagay. Dapat respetuhan lang. Kung ganun yung nadidinig nila sila, hindi na nila dapat na tinutukso 'di ba? Yan naman ang hirap sa kanila eh. Humahanap talaga sila ng butas. Kahit yung ultimo salita na lang ni BP Sara is nabubutasan pa nila. Nahahanapan pa nila, 'di ba? Grabe. Daig pa nila si Detective Conan eh. Bisayan na yung diction, 'di ba? Yung Imperial Manila na mas angat kami dahil kami mga taga Manila, no? Mas angat kami sa inyo dahil yung salita nyo ay salita yan ng mga katulong, salita. Ganyan yun eh. Hindi lang natin inaangguluhan sa ganon, no? Hindi kasi tayo sanay sa ganon eh. Hindi pa uso sa Pilipinas. At saka hindi mahilig ang mga Duterte at mga Duterte. Palaban tayo eh. Palaban yung mga Duterte. Pati yung mga supporters. Hindi tayong paawa effect. Hindi tayo paawa effect. Okay. Napag-uusapan yung shiminit na yan. Thank you nga tayo kasi pati po sa kagustuhan ng lahat ng mga kalaban natin nasirain yung mga Duterte. Pinatulan yan pati ng mga media eh. Kalat po ngayon sa social media, hindi lang po social media. Hindi lang po yung mga followers. Hindi lang po nag-appear yung shiminit sa mga social media sa Twitter, Facebook at saka sa YouTube. Pati po yung mga traditional na mainstream media, lalo na yung mga dyaryo, hindi ko alam yung mga TV station, no? Shiminit pinopromote nila. In fact, natutuwa tayo kasi hindi po kinakailangan ni BP Sara na mag-hire ng mga PR
Hindi niya kinakailangan mag-hire o magbayad ng mga tauhan para lagi siyang nasa news. Hindi, tsaka ano, alam nyo alam nyo, yung ginagawa kay VP Sara na ganyan ha, lagi siya ang laman nila. Sila talaga yung nag-i-endorso kay VP Sara eh. Kung tutuusin nga, hindi na kailangan gawin ni VP Sara yung ginagawa ni Martin. Diba? Pwede nilang paupo-upo sa Gedli si VP Sara eh. Kasi kahit nakaupo siya sa Gedli, alam nyo yun, talagang sila na mismo yung parang nag-i-endorso sa pangalan niya. Diba? Mismo sila na yung nagtutulak. Talagang hindi ka namin titigilan, hindi namin papatayin ang issue. 'Di ba? Sa'yo, 'di ba? Dire-diretso kami, uupakan ka namin ng uupakan. Ang sinasabi ni VP Sara siguro, sige, upakan niyo ng upakan. Bakit kanino ba napupunta yung credits niyan? Sa akin din. Kasi alam nyo kahit anong sabihin nyo kay VP Sara, kahit anong pang-uupak ang banggitin nyo o sabihin o ibintang sa kanya o ipintas sa kanya, hindi pa rin nagbabago yung tingin ng mga taong sumusuporta sa kanya eh. Ganun pa rin, walang pinagbago. Okay lang sana kung may nagbabago eh. Diba? Parang si VP Sara hindi siya napapagod. Ang napapagod yung mga taong gumaganyan sa kanya. Pero ang tanong, hindi ba kayo napapagod? Kasi kung ganyan, wala na eh. Wa-epek. Hindi nag-e-epek yung ginagawa ninyo. Sana nararamdaman nyo, no? O manhid lang. Diba? Dapat maramdaman nyo sa sarili nyo. Bakit ganito? Si Sara Duterte, ginaganto na namin. Diba? Sinasabihan na namin ng kung ano-ano, binibintangan na namin ng kung ano-ano, pinaparatangan na namin. Bakit naniniwala pa rin yung mga tao sa kanila? Bakit kami pa rin ang kontrabida? Dapat yun, maging tanong na sa sarili nyo yun. Diba? Dapat ganon. Hindi ba kayo nagtataka? Kahit anong sinasabi nyo sa kanila, sa mga Duterte at kay VP Sara, wala pa rin pumapabor sa ginagawa ninyo. Diba? Sayang lang ang effort. Kaya kung ako sa inyo, kalimutan nyo na yung mga Duterte. Kung nakikita nyo sila nagiging number 1 sa mga survey, o sige. Hindi, diba? Sige, bahala siya. Number 1 siya. O sige. O ang gawin na lang natin is paglingkuran na lang natin yung mga tao. Magtrabaho na lang tayo. Time na siguro para magtrabaho tayo. Kasi wala naman nangyayari sa ginagawa natin. Diba? Ganon, magtrabaho na lang. Ipakita talaga sa taong bayan na karapat-dapat kayo. 'Di ba? Binoto kayo para sa paglilingkod sa tao, hindi para ganyanin ng mga Duterte. Wala namang nababasa sa libro niyo yan ang sinumpaan. Kusa. Alam niyo yun, kusa siyang nasa news. O ngayon, badong, nasa news nga pero sinisiraan naman siya. Immaterial na yun. Basta, yun nga sabi, no? Negative. Kasi sinasabi ko, nasa news siya pero sinisiraan siya. Kaya nga sinasabi ko, sa akin ito naman yung comment ko. Si Sir Badong, syempre iba kayo Sir Badong. Yung paninirang ginagawa nila, gaya na sinabi ko kanina, walang epekto. Sayang lang ang oras nyo. Kasi kung sakasakaling sinisiraan siya, ginaganyan siya, siguro ang mga naniniwala, sila-sila lang. Ang problema, hindi talaga makumbinsi yung taong bayan na, naniniwala kami na ganito pala ang mga Duterte. Magnanakaw, korap yan. Diba? Wala pa rin eh. Kayo lang siguro nagsasabi sa sarili nyo niya. Pero yung mga tao hindi naman nagsasalita ng ganyan. Siguro merong nagsasalita sa kanilang ganon, yung mga antay sa kanila, pero nakikita ko mangilan-ngilan. Or positive, is still publicity. Pero hindi yan yung point eh. Ang point yan, lagi siyang pinag-uusapan, di ba? Yung mga Duterte, hindi lang po si VP Sara. Yung mga Duterte laging laman ng balita. Hindi po sila ini-snub. Ang hirap po kasi nung ang dami mong ginagawa pero halos walang mag-cover sa'yo. Yan yung problema ng mga, halimbawa, ng mga aktibidad ng mga KOJC, yung mga rally-rally, yung mga maisog rally. Hindi po kino-cover yan ng mainstream media.
Ito po si BP Sara, kino-cover ng mainstream media, pati ng mga vlogger. Kaya, doble-doble. Inggit lang po, no? Nainggit lang po. Alam po yan ng mga... Malaki nga na itutulong kay BP Sara ng ganyan eh. Gaya na sinabi ko uli kanina, hindi niya na kailangang gumawa ng kung ano-ano. Dahil sila mismo ang bumubuhay sa pangalan ni Sara Duterte. PR practitioner. Alam din po yan ng mga kalaban ni BP Sara sa politika. Pero tinitingnan lang nila, nasisiraan naman, nagiging negative. Ito po kasi yung puhunan ng mga Duterte. Okay, talagang sa totoo lang, pwede naman po eh. Nangyari na po yan kay Vice President Jejo Marbinay. Yung binomba siya ng ano. Nakakatawa. Si Ray. Yun lang. Yun lang panira mo sa akin. Dinagdagan mo pa nga, 2.5 lang nga ako. Okay. Balik tayo. Balik tayo kay ano, balik tayo rito kay BP Sara. Nangyari na po yan eh, di ba? May history na po na number 1, Vice President, number 1 sa mga rating, tapos na unti-unti nasiraan hanggang bumagsak ng bumagsak. Bakit hindi po nangyayari yan kay BP Sara? Okay, kaya po hindi nangyayari kay BP Sara kasi yung po, pinuhunan po ng mga Duterte, yung puhunan ng tatay niya. Di ba? May proyekto talaga eh. Oo. Kitang-kita po yung proyekto ni Tatay Digong. Yes. No, hindi na po yan kahit na anong paninira ninyo. Pwede naman sanang mabura na yung mga kasi sobra kakampi nyo na lahat eh. Kakampi nyo yung oligarko, kakampi nyo yung mainstream media. Ang dami nyo pang bayarang vlogger. Okay. Lahat pumapabor na sa inyo. Yung sana all bayaran. Diba? Sinasabi nga eh, ako daw bayaran. Mario Sip, sana? Meron bang magbabayad sa akin? Nasaan? Comment lang sa comment box sino gusto magbayad. Sa comment box ako sino gusto magbayad ha. Sana all nababayaran. Ayun ako. Ang kongreso sa inyo, halos lahat ng politiko, lokal sa inyo lahat. Pero bakit hindi pa rin nyo mapaniwala yung mamamayan? Ang problema ninyo, kakaiba yung tatay. Yung si Tatay Digong. At saka isa pa, 'di ba? Kung ayaw ng tao sa pamumuno ng FPRRD, hindi na para manalo pa yung anak niyan. 'Di ba? Bakit nanalo yung mga anak niya? Yung mga anak niya. yung anak niya, si VP Sara bilang Vice President. 'Di ba? Kasi nga nagustuhan nila yung pamumuno ng ama. Bakit tinutulak si VP Sara ngayon na magpresidente sa 2028? Dahil nagustuhan nila yung pamumuno ng ama. Ang mga tao hindi tatanga-tanga yan, yung mga taong bayan. Kung merong ginagawa si FPRRD o ginawa nung nanunungkulan siya bilang presidente na hindi maganda, hindi na para suportahan pa yung anak niya. O hindi na para itulak pa yung anak niya na tumakbo sa 2028. So, ibig sabihin yan, nagustuhan ng mga tao ang pamumuno ni FPRRD nung panahon niya. Yung mga taong bayan ang may gusto. Yung mga bumabatikos naman sa kanila, yun ang hindi gusto. 'Di ba? Pero taong bayan ang humihiling na si Sara Duterte tumakbong presidente, taong bayan ang humihiling. FPRRD tumakbo pagka sa ganyan. Vice President. 'Di ba? Mismong tao ang nagtutulak. Kung tutuusin, ayaw ngang pagpahingahin si FPRRD. 'Di ba? Kahit ganyan ang edad niya. Oh. Pero sa akin, 'di ba, parang kaya pa kaya ni FPRRD mga katunay. Syempre, alam na naman natin, 'di ba, na medyo may edad na si FPRRD. Pero sinasabi naman ng mga katunay, kaya pa naman 'yan. 'Di ba? Pero mas maganda na rin 'yon kung kaya ni FPRRD. Sige, 'di ba? Go. 'Di ba? Mas maganda nga 'yun. Silang dalawang mag-ama. Kaso nga lang, kawawa sila Castro dyan. Baka mamaya makipambansa na lang. Grabe talaga. 'Di ba sabi niya nga, hindi niya kinakailangan ipagmalaki yung nagawa niya. You just look around. 'Di ba? You just look around. May masasabi, ito kay Tatay Digong to, kay Tatay Digong. You just look around, alam mo yung may proyekto. Hindi kinakailangan, ito po, tong gobyerno na to, sa followers mismo, sige nga, ano na nagawa ni Marcos?
Mag-iisip pa ng mga yung huhukayin pa nila kung saan, no? Isa lang naman po talaga yung nagawa ni Pangulong Marcos. Nabawasan niya yung kahirapan. No? Tama naman kasi 21 pesos hindi na mahirap eh. Anyways, balik tayo rito. Kahit na anong gawin yung paninira kay BP Sara, hanggat walang proyekto si BBM, wala pa rin yan. Di ba? Okay. Sinisilip nyo confidential fund ni BP Sara. Pero hindi nyo sinisilip yung confidential fund ng iba. Oo, tama. Sinalang nyo ba yung Office of the President, yung confidential fund? Hindi. May confidential fund ba ngayon yung Office of the President? Meron. May confidential fund ba lahat ng mga opisina ng gobyerno? Meron. Pero bakit si BP Sara lang yung pinatigil nyo yung confidential fund? Di ba? Eh, babango daw yung pangalan eh. Doon makikita na hindi talaga yung ginagawa nyo, hindi naman talaga yan para kay sa bayan. Para lang siraan talaga si BP Sara. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas eksperto politiko at syempre yung boses na yun na nagmula kay Sir Badong Aratiles. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.